Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik upang may ihahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Yan, at ang mensaheng ito kung ano nga ba ang nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa inyo. Yan. Ano nga ba ang nagustuhan ng mga taong ito? Tayo mga kapatid. At pipili tayo ng 13 baraha. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 na baraha. Ano nga ba ang mga nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa inyo? Ano ba ang nagustuhan ng mga nagustuhan nila sa ugali mo ng mga taong nagmamahal sa iyo? Unang-una, ikaw dito mga kapatid ay mabait ka dito. Yan, ganyan mga nagustuhan nila. Marunong kang makisama. Yan, marunong kang makisama. At friendly ka dito. Minsan din ay minsan ay may mga negative din silang sinasabi sa inyo. Ikaw ay o may nakikita ko ditong sinasabihan kanila minsan na chick boy. Yan yung mahilig makipagkaibigan sa babae. May iba naman mahilig makipagkaibigan sa lalaki. Yung nakikitaan nila sa iyo dito. Yan yung mga negative na nakikita nila sa iyo. Pero in short, na ang nagustuhan talaga ng mga taong nagmamahal sa iyo ay palakaibigan ka, marunong kang makisama sa mga taong nasa paligid mo, marunong kang makibagay. Yan ang nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa inyo. Yan. Ito yung isa ito sa mga may mga negative ako nakikita dito mga kapatid, na ingat ka, pinag-iingat ka ng mga taong mahal mo sa buhay o mga taong nagmamahal sa inyo. Baka kayo ay manakawan dito mga kapatid, baka kayo ay manakawan. Yan, o di ha? Oo, dude. Yan po, na kayo ay manakawan o di kaya mawalan kayo ng mga gamit sa bahay o cellphone, pera, alahas. Yan ang pinag-iingat, dahil ikaw siguro dito ay concern lang sila sa iyo dahil may mga naipundar kasi sigurong mga pera o kung ano man na pinag-iingat ka, baka ikaw ay manakawan dito. Yan. Blessing. Yan. Ito ang isa sa mga nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa inyo, na ikaw ay pinagpala. Yan, pinagpala ka, nagkaroon ka ng maraming pera, nagkaroon ka ng nakapundar ka ng mga gusto mong mga bagay. Ang lahat ng gusto mo ay nabibili mo. Yan, ikaw din dito yung taong hindi madamot na nag-share ng iyong mga blessing na nagaling sa ating Panginoon. Yan, ikaw dito ay napakaraming blessing o opportunity na meron ka dito. Isa ito sa nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa inyo. Hindi ka madamot, mapagbigay ka. Kung anong meron ka ay isinishare mo sa iba, sa mga pulubi o kung mga ikaw dito ay mayroong good Samaritan. Yan. Yan isa dito sa mga nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa iyo. Isa kang vlogger, nag-a-adventure ka, pumupunta ka sa ibang lugar para i-enjoy ang inyong sarili. Yan, may mga tao din dito na nag-a-admire o iniidolo ka, na gusto kang gayahin, na pa-adventure ka lang. Ikaw rin dito na isang vlogger o content creator na binablog mo kung saan ka nagpupunta. Yan. May mga tao ditong proud sa iyo. Meron din namang
iba na nayayabangan, na parang ano ba, nayayabangan sa mga achievements mo kasi ikaw, sila ang hirap nila sa buhay, ganun pa rin, isang kahig isang tuka, tapos ikaw pa chill lang, pa adventure ka lang, saan ka pumupunta para enjoy ang sarili mo. Yan yung mga nagugustuhan ng mga taong mahal mo sa buhay, na ikaw ay meron kang narating sa iyong buhay at ipinakita mo sa kanila ang iyong mga pinagdaanan hanggang sa ikaw ay umunlad at umasenso. Yan. Relaxation. Ito ang isa sa nagustuhan ng mga tao nagmamahal sa iyo. Kahit marami kang problema, kahit minsan marami kang pasanin sa buhay, may mga hindi man minsan pagkakaunawaan, ay nagkakaroon ka ng kalmadong kaisipan, payapa na buhay, o ayaw mo ng gulo dito. At nakikita ng mga taong mahal sa buhay mo na ikaw ay ano lang, simple ka lang. Yan. Pero may dating. Yan. Relaxation. Yan din yung sinasabi ng mga taong mahal mo sa buhay ay mag-relax ka rin minsan. Yan, hindi yung bigyan mo rin ng time ang iyong sarili sa pagre-relax. Yan. At wag lang puro adventure din, wag lang purong travel kasi napapagod din yung katawan mo. Ganun. Meron mga taong nagmamahal sa iyo na nagtatanggol. Meron dito na ikaw ay sinisiraan o ginagawan ka ng kwento ng hindi maganda. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay binabalik nila yan, parang ipinapagtanggol ka sa mga ginagawa ng mga taong hindi ka sinusuportahan, o ikaw ay ginagawa ng masama. May mga mahal ka sa buhay o may mga nagmamahal sa iyo na ikaw ay pinapagtanggol dito. Yan. Yung mga taong nagtatanggol sa iyo, yan yung mga nakakakilala sa iyo, yan yung mga nakakilala ng totoo mong pagkatao. Yan. Ito ang isa sa nagustuhan, na kahit sa hirap ng sakit, ang dami mong pinagdaanan na kahirapan, ang dami mong naging masalimuot ng mga nangyari sa buhay mo, lahat ng dagok ay napagdaanan mo, pero ito yung nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa iyo, na ikaw ay okay pa rin sa lahat ng bagay, na kahit nahihirapan ka na, parang okay pa rin sa iyo. Yan, lahat. Yan. May mga taong nagmamahal sa inyo ay merong naiinggit din. Yan, na ikaw ay mapagmahal sa iyong pamilya, mapagmahal sa iyong asawa, mapagmahal sa iyong karelasyon dito. Ito yung nagugustuhan nila, na ikaw ay naging responsableng partner, responsableng asawa, responsableng nanay, responsableng tatay sa inyong pamilya. Yan. Ikaw dito, ito yung mga nagustuhan ng pamilya. May mga pamilya ako dito na nakikita na nagugustuhan ka rin. Botong-boto din sa inyo, yung pamilya ng both side. Yan. Yan lang ang naano ko mga kapatid. Magpakaama kayo at magpakaina kayo sa isang sa loob ng pamilya, kasi ang haligi at ang ilaw ng tahanan, yan po ay bumubuo po kungga. Yan po ang mga kapatid, yan po ang nagpapatibay ng ating tahanan, ng haligi at ang ilaw. Pag ang ilaw po ay napundi, ay may may kunting may kunting problema na yon sa loob ng tahanan. Yan. Pag nagka-problema yung haligi ng tahanan, magigiba ang padre de pamilya, lahat ng pamilya. Kaya dapat pag-ingatan din ninyo. Yan. Tulad nga ng sa banal na kasulatan mga kapatid, isa lang ang ibinigay ng Panginoon kay Adan. Yan. Yan ay si Eva, hindi yung paiba-iba. Yan. Kaya nagbunga ang pagkakasala ng mga tao dahil kinain nila ang bunga ng makasalanan. Doon nagsimula ba't naging makasalanan ang tao. Yan. Conflict. Ito sa isa sa mga nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa iyo, yung ipinapagtanggol mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay inaapi, ikaw ay winawalang hiya, ikaw ay sinisiraan, ikaw ay ginagawa ng hindi maganda, ikaw ay kung ano-ano yung mga ginagawa sa iyo, ay pinapagtanggol mo ang iyong sarili. Yan ang mga nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa iyo, na
na ikaw ay palaban din dahil alam mong nasa tama ka. Yan. Yan ang nagustuhan nila. Itong putis na ito. Itong na ito, may mga tao dito, yan, na nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa iyo dahil totoo ka. Lahat ng mga sinasabi mo ay totoo, mga kapatid. Totoo pa at alam mong tama. Ay ikaw ay dito. Ito yung nagustuhan nila. Kung ano yung mga sinasabi mo ay dinadirect mo sa mga taong pinagsasasabihan mo. Yan. Savings. Ito rin ang nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa inyo, na ikaw ay nakaipon ng mga malaking may mga pera akong nakikita dito na may naipon sa bangko, may naipon sa kung saan nila idiniposit ang kanilang pera. Kaya yan po ang nagustuhan nila, mahal na mahal ang tao. Diyan naman umiikot ang mundo, mga kapatid. Mahal na mahal lang tayo ng mga taong yan pag tayo ay umaasenso o nagkakaroon ng tagumpay sa buhay. Nung panahon nung walang-wala ka, yung mga yan ay naglilipa na, nagtatawanan. Nung time na ikaw ay umangat o masenso, yan sila magsusulputan. Diyan na yan. Mahal ka ng lahat pag may pera. Kasi ang pera kasi sa mundo ay yan talaga ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Lahat kayang gawin. Pumatay ng tao, lahat kayang bilhin. Babae, kung ano mang uri ng bisyo, kayang bilhin ng pera. May mga taong ganon, sa pera lang talaga kilala ka pag may pera. Yan ang isa sa batayan ng tao, ba't mahal tayo dahil sa pera. Pero kung ikaw naman dito, mga kapatid, may savings ka na nagustuhan, na ikaw talaga ay nagsumikap at nagbunga ang pinaghirapan mo. Yan. Kaya ikaw dito ay mahal na mahal ka, may mga taong mahal na mahal ka. Yan, yung mga dating tao na parang iniit sa pera ka lang, tinatawanan ka, parang winawalang hiya ka. Ngayon nung nagkaroon ka ng savings ay parang nagbago ang nagbago ang simoy ng kanilang utak. Yan, bumait, tapos minahal ka. Ganun naman ang tao, mga kapatid. Blind. Ikaw dito, mga kapatid, ito yung nagustuhan ng mga taong nagmamahal sa iyo. Ikaw dito yung taong wala kang pakialam sa sinasabi ng iba. Basta go ka lang, ginagawa mo lang yung dapat mong gawin at ginagawa mo ang the best na para ikaw ay umunlad o ikaw ay para sa iyong trabaho, sa ikabubuti. Yan, wala kang pakialam sa sinasabi ng iba. Yung mga negatibo man o positibo ay wala kang paki sa opinion nila. Ikaw ay patuloy pa rin sa ng iyong buhay. Yan. Kaya may maraming savings na dito sa bangko. Yan. Kung marami po kayong savings, ito lang sinasabi ko sa inyo, magnegosyo kayo. Magnegosyo kayo para hindi mawala ang inyong pinagpaguran o inipon. Huwag ninyong gamitin sa bisyo, huwag ninyong gamitin sa sugal, dahil sa totoo lang, mga kapatid, walang yumayaman sa sugal. Mas marami ang natatalo kaysa sa panalo. Natatalo ka ng mananalo ka ng isang beses, matatalo ka ng 4 na beses. Ayan, walang yumayaman sa sugal, mga kapatid. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang yumayaman. Ayan. Ang pwede naman pag magsugal ka, libangan lang dapat. Wag mong gawing bisyo. Kasi yan pag yan ginawa mong bisyo ay hindi na maganda yan sa ating kalusugan. Lahat ng mga naipundar mo, lahat ng mga mo sa buhay, maaring may mga naipundar ka kung ikaw ay nalulung sa sugal. Maaari mo yang ibenta, isang lupa, ari-arian, bahay, kasi doon pinapangtusto sa bisyo mo sa sugal. Pero pag yan ay ang sugal ay ginawa mo lang libangan, yan mas okay pa. Pero pag yan ay ginawa mong bisyo, nakakasama din ang pagsusugal, mga kapatid. Pati ang relasyon ng inyong mag-asawa, relasyon ng inyong anak, relasyon sa inyong hanap buhay, masisira ng dahil sa sugal. Kaya po wala pong yumayaman sa sugal. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sugarol din ako dati nung hindi pa ako nanggagamot. Mahilig din ako sa baraha dati, pero nare-realize ko nung habang tumatagal, sabi ko, pag isinugal ko tong pera na ito ay walang mapupuntahan. Pero pag binili ko ng mga pagkain, ng pangangailangan, busog ka pa. Kasi ang pagsusugal, mga kapatid, walang kasiguraduhan kung ikaw ay mananalo, kung ikaw ay matatalo. Yan.
Kung may mga nagtatanong dyan, kung may pampaswerte sa sugal, meron mga kapatid. Pero ang mga pampaswerte na yan, magiging gabay yan sa inyo. Hindi yung sinasabing pag nagkaroon ka ng swerte ay swiswertehin ka. Hindi. Ang swerte po mga kapatid ay may ano yan, may ano yan, may araw o may oras. Yan. Hindi lahat araw-araw swerte. Mas kalimitan minamalas. Yan. Kaya sa akin, hindi ako naniniwala sa sa swerte mga kapatid. Ang swerte ay gabay, pero ang kailangan mo para umangat ka sa buhay at lalong siswertihin ka, magsumikap ka. Yan, sipagan mo para mas lalo kang siswertihin. Hindi ka siswertihin kung tamad ka, pakuya-kuyakoy ka, lasinggero ka, o mabisyo ka pa, mahilig ka mambabae, o yung pera mo dun tinutustos mo lang dun sa babae mo, paano ka siswertihin? Yan mo mga kapatid, walang swerte. Wala kang talagang swerte, pero pag gamitin mo sa sipag, tiyaga, daanin mo sa pagiging mabuting tao, yan, siswertihin ka at pagpapalain ka ng ating Panginoon. Tignan mo yung ibang mga masisipag dyan mga kapatid, kahit walang pinag-aralan yan, maraming mga walang pinag-aralan ang nagtapos. Mali mga kapatid, maraming walang pinag-aralan na parang nakapagtapos na rin at umasenso sa buhay dahil sa kanilang kasipagan at diskarte. Sa panahon ngayon mga kapatid, hindi kailangan ng diploma. Yan, hindi kailangan ng diploma, pinag-aralan. Yan. Kahit mahirap ka, kung marunong kang dumiskarte o marunong kang mag-handle kung ano mang uri ng negosyo ang meron ka, pagpapalain ka mga kapatid. Yan. Maraming maraming college level ang trabaho. Parang parang walang pinag-aralan din. Kaya ganun. Hindi basihan ngayon mga kapatid ang pinag-aralan. Ang diyan, ang kailangan diskarte, experience at mga natutunan mo sa mga taong mga nakakasalamuha mo. Yan, lahat ng mga bagay kung ikaw ay masipag, pagpapalain ka, hindi ka magugutom pag masipag ka. Dahil yan ang puhunan mo, ang kasipagan. Pero pag tamad ka, wala kang mapapala. Pakuya-kuyakoy ka lang dyan, wala ka, hikab ka hanggang maghapon. Yan. Kung ano ang skills o kung ano ang skill o kaya trabaho na natutunan mo na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo, mahalin mo yan mga kapatid. Makontento tayo kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil yan ay isa rin. Dahil lahat tayo ay binigyan. Pag tayo kasi mga kapatid, pag hindi tayo nakukontento sa buhay, hindi tayo nagiging masaya. Yan, hindi tayo nagiging masaya. Lahat maapektuhan. Kaya nagkakaganon. Ayan mga kapatid. Ikaw dito, isa sa nagustuhan ng mga taong mahal mo sa buhay, marunong ka magplano ng iyong kinabukasan. Kaya meron nakikita ko dito, marunong umasenso. Naging mga kapatid, umasenso dito kasi marunong siya magplano kung ano yung mga mangyayari o magaganap sa kanilang kinabukasan. Huwag ninyong sirain ang inyong sarili sa mga bisyo, sa mga sugal, sa mga pambababae. Yan po mga kapatid ay bunga ng makasalanan yan. Pag ikaw ay nahulog dyan sa mga ganyang pamamaraan, ay talagang malaking kasalanan. Yan ay mga tukso dito sa ibabaw ng lupa mga kapatid. Yan yung mga tukso. Yan, pag ikaw ay kumagat diyan ay magiging makasalanan ka. Yan. Yan mga kapatid, marunong ka kasi magplano dito. Kaya yan ang isa sa nagustuhan ng mga Pag ikaw ay nagplano ay talagang nagkakaroon ng successful ang pagpaplano mo tulad ng pagdinegosyo. Yan, basta ang ko sa inyo mga kapatid, mas maganda kung kayo ay may mga malaking pera na naipon, magnegosyo kayo para hindi mawala ay yung mga naipon ninyo. Yan. May mga mas maganda ngayon, mas maganda na negosyo ngayon, yung mga hindi nasisira tulad ng mga damit, mga clothing, yan kalimitan ng mga nagdinegosyo ngayon, yung mga damit, yung mga hardware, yung hindi mga nasisira na mga bagay. Yan yung mga cellphone. Yan, magandang inegosyo yan mga kapatid, yung mga ganyan. Yan. Tsaka yung mga kung ano-anong mga accessories na hindi nasisira, mga laruan, yan ang mga magandang inegosyo. Yan.
Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.